Good afternoon. Lunch ko na. Wow. Hapon na dito. Ito yung tira kong gulay. At yan, may tuyo. Yan ang aking kakainin kasi sayang naman na itatapon. Kaya ito ang aking kakainin. Gulay. Magamit ako ng salamin para hindi ako makakain ng yun may mga yan. May mga tinik-tinik. Hindi dahil pwedeng kainin. Ang gusto ko, ganito lang lahat. Sarap ito kung prito. Kaya ayan, hindi pwede dito ang nagprito. Kasi wala kaming dirty kitchen. Kung bubuksan mo yung bibuksan ang bintana, malamig. Hindi naman pwede magluto sa labas na magprito. Baka may magtawag ng sa city. Kaya mahirap magluto sa labas. Mabuti kung wala kang kapitbahay. So kung bili ng tuyo, body pala ito, body. Kinakausap ko ang sarili ko, parang may kasama ako sa pagkain. Pinagupitan ko palang buhok ko para yung dahil sa inupirahan ako, kaya inupirahan ako sa ulo. Siguro yung iba hindi makakayanan ang mga pinagdaanan ko. Pero ito nakatawa pa rin. Parang baliwala lang. Bakit ako malulungkot? Nandyan na yan. Kampanong kasi ay binubog ako. Grabe. Kaya yun ang nangyari.
Umaga na dyan. Alexa, what time is in the Philippines? Alexa? Alexa? What time is it in the Philippines? In Philippines, it's 5:35 a.m. Thank you. You bet. Alexa, do you know how to sing? Alexa, do you know how to sing? I'm quite the songbird. You can ask me to sing a love song, a Oh. country song, a pirate song, or even happy birthday. Okay, love song. Alexa, can you sing love song? I'm having trouble with that right now. Okay. Sarap ng tuyo. Ang tuyo, walang lasa, walang asin. Bakit? Mahal ba ang asin sa Pilipinas? May mga nag-a-add sa akin. Wala naman mga post. Baka nagkuha lang ng picture sa iba. Bakit hindi na lang magamit ng totoo nilang picture at bakit magamit pa ng dami? Yan ang mahirap. Daming mga fake account. Maano ako ng saging. Naubos na yung isda ko. Ubos na, wala na. Yan. Alam mo, ayoko nang ma-stress. Kasi, hindi natin alam ang bukas. Sinasayang ko lang ang oras ko sa magiging stress. Kahit maraming mga haters ako. At mga naglalait sa akin. Hindi ko na pinapansin. Dahil sayang lang ng hiram na buhay. Kaya, dati naapektuhan ako. Mga pangnalait sa akin. Mga panghihiya sa Facebook. Pinapamalita pa na sira ang ulo ko. Na nagdi-delusional ako. Na nag-hallucination. Gawin mga pangsisira sa akin. Pero, hinahayaan ko na lang. Ganyan talaga ang mga haters.
Hindi na ako nagpapa-apekto. I-enjoy ko ang natitira pang buhay ko dito sa ano yan, sa mundo. Matanda na baga ako. Tapos sasayangin ko pa sa ano, sa maano sa mga haters ko, mga bashers ko, mga nagwi-wish na mamatay na ako. Tagal na nagwi-wish na mamatay na ako. Kulang na lang nalasunin ako. Grabe. Eh dito naman sa Pilipinas, Canada, may autopsy. Sa ayaw at gusto ng pamilya na autopsy yan. Kaya malalaman ko anong ikinamatay. Yeah. Yung mga tao talagang ano sa akin. Matagal na. Alam ko yan. Hindi lang ako nagpapa-Malaysia. Kaya ngayon sabihin ko na alam ko yung may mga nagtatangka sa buhay ko. Masabi, paranoid ako. Hindi ako paranoid. Dahil halata ko. Mga kilos. Kaya, mga pakulam-kulam na yan sa akin. Mga ritual na yan sa akin. Babalik din yan sa kanila. Gusto kasi may nagsabi sa akin gusto akong i-sacrifice. para daw lumakas ang power. May nagsabi kayo sa akin. Gusto akong i-sacrifice. Dati si Papa ang gustong i-sacrifice. Kaya lang na karampot na lang daw ang buhay ni Papa. Kaya ako na lang. Ako na lang daw ang i-sacrifice. Grabe. Kung mayroong law ang ang Canada na yung mapatay ng isang tao dahil sa pagkulam na yan. Sana mayroong law. Ganon din sa Pilipinas. Kaya lang, karami sa ibang tao, hindi na naniniwala sa kulam. Sa mga barang na yan. Babalik din sa kanila yan. Mga ginagawa nilang laban sa akin. Babalik din yan. Kasi walang kasamaan na hindi nagbabayad. Nagsabi niya sa akin na gusto daw akong i-sacrifice.